Walang saya. Taat pangako. Sa akin sa buhay ko, ikaw lang ang mamahalin. Ikaw lang ang nagais habang ako'y nabubuhay. Ayan, isang mapagpalang umaga po mga masters. Pa-share po nung ating live dun sa ating Facebook group para makarating po sa mga newbies po natin at matulungan po natin. Makapagtanong po sila tungkol sa ating laruan. Ngayon po ay mag-tutorial po tayo ng paggagawa ng check valve. Yung ginawa po nating kahapong chamber ni Sir J.R. Ibarra, gagawin po natin ng check valve. Yan, tutorial po natin para makapagbigay po tayo ng dagdag kaalaman. Yan, pa-share po nung ating live mga master dun sa ating mga Facebook group para mapanood po ng mga newbies natin at makapagbigay po tayo ng kaunting kaalaman, makapagtanong po sila at ating matulungan. Yan, salamat po. Ito nga pala, meron tayo rito materyales na PVC pipe 20mm. Shoutout po mga master JP J Aguirre. Yan, shoutout master. Meron po tayong PVC pipe 4 inch. Yan, 4 inch ang haba. 4 inch po ang haba niyan. Tapos meron tayong 25mm na 1 and 1/2 ang 1 and 1/2 inch ang haba. PVC pipe. Tapos ito naman ay yung nasa dulo po ito ng kaputol po ito nung sa reducer. Pinutol ko lang po ito sa reducer. Kalimitan ginagamit ko po ay end cap. Dahil wala akong nabiling end cap na maganda. Ang nabili kong end cap ang pangit, may ulo. Hindi po pwede sa aking ginagawang, hindi po pwede sa gagawin kong check valve. Yan, ito po yung end cap na nabili ko. Meron siyang, may ring po siya rito sa gilid. Yan, medyo parang hindi ko type, kaya gagawa na lang po natin ng paraan. Meron po tayong pinalapad na PVC maliit. Yan, ilalagay po natin yan dito. Tapos yung ating tinabas kahapon dito sa chamber, ganito, dito. Ito po yan. Naka-sentro na pong butas. Ito po ay papalapadin po natin ito. At ito na po siya. Napalapad ko na po. Ganun po ako kabilis. Yan ay umpisa na po natin ang ating gagawin. Ito pong flat na PVC na maliit, ididikit po natin yan dito. Yan, ganito po ang aking remedyo dyan kapag walang end cap. Wala rin gunting. Ay na po ito. Didikit lang po natin yan dyan. Taka natin ng glue. Ganyan po. Punasan natin yung kanyang luha. Yan.
Tapos syempre sa loob, papatakan din natin. Hindi ko na naman makita siya dahil madilim. Gagamit tayo ulit ng aparato. Pa-share po nung ating live dun sa ating Facebook group para makita po ng mga newbies na gustong matuto sa paggagawa doon sa mga nahihirapan po gumawa ng check valve. Ayan po, ito po, tamang-tama. Check valve po itong aking gagawin, inilalad ko po para makatulong po tayo sa mga newbies, sa mga nahihirapan na gumawa ng check valve. Ayan. Ganito po ang aking diskarte. Yan. Tapos, hindi lang po tayo sa glue gumabase. Sisiguraduhin po natin na matibay yan. Lalagyan po natin yan ng powder sa loob. Yan. Yan. Pagkalagyan natin ng powder sa loob, papatakan ulit natin ng glue. Para matibay na matibay. Yan. Para yung nakalapat na yan ay hindi siya papalag, hindi siya makakalas. Siguradong kapit na kapit. Hindi baling mapasobra sa tibay, huwag lang mapasobra sa huna. Mark Luther Tostan, Boss Early, AG, ang karayom. Sa karayom po, mamaya po, at ibubunyag ko po yung sa diskarte sa karayom. Meron po akong natutunang diskarte sa karayom na itinuro sa akin ng aking Master Julius. Tinuro po sa akin. Ituturo ko rin po sa inyo. Ayan, libre. Pakishare na lang po sa Facebook group po natin para po makita ng mga newbies po natin, makapagtanong at matulungan po natin. Ayan. Ibubunyag ko po sa inyo yung sikreto sa karayom. Maya. So, bye-bye lang po kayo dyan. Tapos, kapag malamig na siya, kasi umiinit po yan, pag malamig na siya, ibig sabihin, dikit na po yan. Tatabasin na po natin tong excess. Yan, sobrang yan, gupitin lang po natin yan, mga sobra-sobra na yan. Ayan, tapos syempre lilihain po natin yan para bumilog po siya. Ayan, kikis-kis lang po natin yan dyan sa leha. Ayan. Rave Your Heart Urong, Master Rave Your Heart. Yan, shoutout po. Master Wilson Lee. Shoutout po, Master. Pa-share po nung ating live dun sa ating Facebook group para po makita ng mga newbies, matulungan po natin. Dun sa mga nahihirapan po sa check valve, ayan po, ito po, tamang-tama. Nilalive po natin para makita po nila. Ransel, yan, Master Ransel. Shoutout po. Ito po, check valve po tayo ngayon. Yan, pagka nakiskis na po yung ating dinikit, yan, lilinisin po natin kasi may mga himulmol. Yan. Yan. Pag nalinisan na natin, ang sukot isipan, araw-gabi ay kayakap mo, at sa tuwina'y nababalisa. Ayan, pag natanggal na po natin yung excess, ito po yung nasa dulo po ng
reducer, pinupungos ko po ito para maiksi po yung uso ng reducer dun sa loob ng chamber kapag reducer po ang gamit ko. Pero kahapon ang ginamit ko po ay end cap na binutasan kasi wala po akong nabiling reducer. Yan, kahapon end cap yung ginamit ko dun sa chamber natin. Yan. Tapos ito, yung mga sobra-sobra ko dito na nakatabi yan. Ito po, tinatabi ko para sa future na gagamit po natin yan. Yan, kagaya po nito. Tapos, ito po ay dito natin yan ilalagay. Yan, oh. Dito po, maglalagay tayo rito ng o-ring mamaya. Yan. Ganyan na po siya. Tapos, syempre, papatakan po natin siya ng glue. Yan. Para dikit na siya dyan. Permanente na siya dyan. Pupunasan po natin yung kanyang luha kasi lumuluha po siya. Yan. Yan. Ito po yung lalagyan natin yan ng o-ring. Pero mamaya pa po natin lalagyan ng o-ring. Yan. Medyo nai-excite lang po tayo. Rodan Bendillo. Yan. Shoutout master. Boss, ano ba mas okay gamitin na wire? Wire po ng ano po? Wire po saan? Kung sa igniter po, yung sa paglilinya po ng igniter, ang pinakang the best po na wire doon, yung pong solid wire na manipis lang po na solid wire. Ganito po siya. Mabibili po ito sa mga electronic shop. Meron po nito. Dalawang klase po ito. Yung isa po ay yung pula, tsaka yung isa po ay itim. Pero mas maganda po itong itim kasi medyo matigas po ito kung kukumpara dito sa pula. Maganda ito kasi yung matigas siya, para pag nagkakaroon ng combustion sa loob, ito hindi siya umuuga kasi pagka malambot kasi at yung combustion minsan ito, yung naapektuhan yung ating linya dun sa loob, yumuyuko yan. Nawawala yung dalawa sa kanyang pagkakatinginan yan. Nawawala yung dalawa dun sa kanilang tagpuan. Pagka malakas ang combustion, yung isa, pag malambot ang wire, minsan, medyo humihiwalay, ganyan, o kung saan man siya napupunta, medyo naghihiwalay sila. Kaya yung spark, yung kuryente na dapat na nag-spark, medyo hindi sila nagtatagpo. Yan. Kaya mas maganda po yung solid wire na itim na matigas. Archie Aquino, Pelisardo, shoutout master. Tuloy po tayo dito sa ating ginagawa. Yan, tapos ito naman po, pagdidikitin po natin itong 25mm na PVC pipe dito. Didikit po natin yan dito. Yan. Tapos, patakan natin ng glue. Yan, patakan natin ng luha. Yan, sa paggamit po ng glue, ingat po tayo mga master kasi nangyari minsan yung may tinuruan akong bata rito. Yung dulo ng glue, nung pagpatak ng ganun, balibasan nakadikit siyang ganun, dumikit din po yung dulo ng glue. Ngayon, para matanggal, hinila niya po papunta sa kanya yung paghilang ganun. Nung bumitaw po yung dulo, may tumalsik po na kapiraso, nag-shoot po dun sa mata nung bata na aking tinuruan. Yun, kala ko mabubulag, medyo kinabahan ako. Awa ng Diyos, hindi naman po napasama yung talsik. Gawa nung dahil dun sa luha, dun sa tubig sa mata, sa luha,
nakontra yung glue, hindi siya masyado dumikit doon sa eyeball. Kaya napuwing lang po siya, napuwing. Yan. Kaya ingat po tayo sa paggagamit ng glue. Baka matilamsikan po yung mata natin. Ayan. Kapag nadikit na po natin, gugupitin natin yung excess. Ayan. Kapag matigas, madikit, ay ayaw matanggal, kiskis po natin yung sa pader. Ito po ang aking diskarte rito sa paggagawa ng check valve. Pag hindi maikat, ikas ka sa pader. Kaya napakalaking bagay po, meron kayong pader na magaspang. Dahil yung ikinikis-kis din po dyan na PVC, yung naiipon na powder, yan, may pakinabang din po yan, iniipon po natin. Wala po tayong itinatapong bahagi sa PVC na yan. Lahat po yan ay nagagamit. Ayan, bilog na po siya. Tatanggalin na lang natin yung kanyang mga himulmol. Ayan. Ganyan po siya dyan. Salpak po yan. Dyan. Ayan. Tapos, nandito yung check valve, saka yung spring. Nasaan na yung aking check valve? Aking pinul pala na wala. Ayan. Sa female naman po, meron tayong nilalagay sa loob na PVC pipe din po. Ito ay 3/4 inch. Yan, 3/4 inch ang lapad po nito. JR Ibarra, sir. Sir, excited na ako. Opo. Ito po, binablog po natin para kahit pa paano matulungan po natin yung mga newbies na nahihirapan sa pag-assemble. Ito po yung check valve ng inyong laruan aking binablog. Yan, para pantay po yung kanyang bibigay, ikikis-kis po natin yan sa leha. Kasi dyan po lalapat yung o-ring mamaya. Yan po yung paglalapatan ng o-ring. Yan. Para siguradong paglapat ng o-ring, wala siyang magiging singaw. Walang ibang lalabasan ang hangin kundi dun sa main barrel. Tapos lalagyan po natin siya ng kaprasong tape para sumikip. Pa-share po nung ating live mga master doon sa ating Facebook group para makita po ng mga newbies natin at makapagtanong sila at mabigyan po natin ng dagdag kaalaman. Doon sa mga nahihirapan po sa check valve, ito po, check valve po itong ating process na nilalive para matutunan din po ng iba. Mamaya po bandang dulo, ituturo ko po sa inyo yung tinuro din sa akin ng aking master Julius. Tuturo ko po sa inyo yung sikreto kung paano magpuputol ng karayom na hindi na siya magiging maselan.
Salpak natin yun dyan sa loob. Kapag sumobra, bawasan. Ayan. Pinakawalan ko muna yung aking tuta. At mukhang dudumi. Ayun, tumakbo sa gubat. Yan, napasobra naman ng aking luwag. Dahil napasobra ang luwag, balik natin yung ating binawas. Ayan, sumikip na siya. Kapag medyo masikip, pukpukin natin ng martilyo. Ayan. Kulang pa. Pag kulang pa, dagdagan natin. Iyon, gumanda na. Yan, ganyan po magiging forma niya. Tapos lalagyan natin ng pandikit. Use that mo kay mami. Wala yata dyan, nasa bundok. Isa muna po talastas dahil dumating ang aking parcel. Yung kay niyo po ba yan na? Oo. Yung kay Arcel po ay 123. Pa, may order si mamang ano? Parcel. Parcel na naman pangalan eh. Ano kaya yun? 123 120? 123? Alin yung... ito kay Arcel. Ito po yung sa inyo. Ito yung sa akin. Ano kaya ito? Parang bra. May kang pabayad? Tiyak mo nang babayad. 23. 123. Bunot Fernando. Ito baka may 23 ka dyan. 23. Bigyan ako. Ay, wala rin pala. 50 pala to. 50 pala. Wala din. Tiyo. Mga bagay to. Walker na itutoy. Yung pang guide sa ano. Yan mo na yan. Ayan. Balik tayo sa ating process. Jojo Red Karandang, sir. Shoutout po.
Pa-share po ng ating live sa ating Facebook group para po makita po ng mga newbies natin ang ating check valve. Yan, ito po check valve tutorial para po makatulong po tayo ng konti sa mga newbies na nahihirapan sa check valve. Yan. Yan, pagkalagay po natin ng kaprasong PVC sa loob, lalagay po natin ng dikit. At syempre, gaya pa rin ng dati, hindi po natin aasahan yung dikit lang. Lalagyan po natin ng powder para sigurado ang tibay. Di baling mapasobra sa tibay, wag lang magkulang. Para sa safety ng gagamit. Yan, huwag nating tipirin ng tibay. Hindi baling mapasobra sa tibay, wag lang magkulang sa tibay. Punuin natin ng powder yung gilid na yan. Kasi siya yung magsisilbing lock. Yan. Tapos, lalagyan ulit natin ng mahiwagang luha. Yan. 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 Oh, ganun. With emotions. Kailangan with feelings. Siyempre, kapag may excess, tatanggalin natin. Yan. Huwag kakalimutan, ipunas yung damit sa ilong. Yan. Pa-share po nung ating live sa ating mga Facebook group para po mapanood din po ng mga newbies natin at makapagtanong at atin pong mapaglingkuran ng bahagya. Salamat po. Yan, ito na, dito na po tayo. Ngayon, sa guguhit naman, para hindi po tayo maligaw, Master Julius. Yan, Master Julius, ibubunyag ko sa kanila yung itinuro mo sa akin na diskarte sa karayom mamaya. Yan, kay Master Julius ko po natutunan yan, itinuro po sa akin, napaka-effective. Hindi na po magiging maselan sa karayom ang ating check valve. Ang ating mga sikreto ay mabubunyag na. Yan. Ayan. Tapos, syempre, guguhitan po muna natin ang isa. Ayan. Pagkaguhit po, para makuha natin ang eksaktong sukat, kailangan natin ng metro. Ayan, metro. Ito ang aking metro. Ang sukat ay kukunin natin yung kabilang dulo. Ayan, ganyan po kung magguhit. Pagkaguhit, kukunin natin ang kabilang dulo. Ayan, guhit. Tapos sa kabila, guhit ulit. 1/4 at isang guhit. Ayan, 1/4 at isang guhit. 1/4 at isang guhit. Yan, pag nakita nyo po ang 1/4 at isang guhit, yan, malalaman nyo na po yan. 1/4 at isang guhit. So, labis pa ako sa kabila. Yan. 1/4 at isang guhit. So, labis ako sa kabila. One-fourth, isang guhit. Pabalik, 1/4, isang guhit. 1/4, isang guhit. Yan.
Tapos, guguhitan na po natin yan. Ganyan. Ayan. Para yung magiging butas mamaya ay pantay-pantay. Walang lamangan. Yan. Yan. Meron na po siyang mga guhit sa bawat dako. Yan. Nagawa din ako ng sila. Iniisa-isa ko lang muna, Master Jules, para madali ang proseso. Ang hirap ng sabay-sabay, ang tagal matapos. Tapos pagka naguhitan na po natin ang bawat dako, ang bawat apat na sulok ng bilog, yan, may apat na sulok po ang bilog. Ayan, isusok-sok po natin para malagyan din po natin ng apat na sulok ang bilog ng ating pang-ibabaw. Yan. O-share po ng ating live dun sa ating mga Facebook group para mapanood po ng ating mga newbies. Kahit pa paano ay makapagtanong at ating matulungan po kung saan sila nahihirapan. Yan, kailangan po habang naguguhit, kailangan po nakakagat labi. Ganyan, para feel na feel. Yan, dahil meron na po siyang guhit, susunod na step naman natin ay yung pangdulo dito sa banda rito. Ang ginagawa ko pong guhit dyan ay 1/4 inch. Yan, 1/4 inch mula sa ibaba. Yan, 1/4 inch. Isang guhit lang. Tapos dito naman, mamaya, kunin natin guide. Meron tayong guide. Yan. Pagkaguhit natin ng 1/4 inch, susuksok natin itong ating guide. Yan, para hindi tayo guhit ng guhit sa kada kanto. Para isang ikot lang na ganun, ayan, guhit na sila lahat. Kaya meron na siyang cross sa bawat sulok ng kanyang daigdig. Yan. Meron na siyang cross sa bawat dulot-dulo ng apat. Yan, sana nakikita nyo kahit hindi. Yan, Yan, tapos dito naman sa kabila, ito yung ating dinikitan ng plat na may butas. Dito tayo kukuha ng sukat banda rito. Ang guhit ko rin po dyan ay 1/4 inch. Yan. Yan, 1/4 inch. Yan, guhit, 1/4 inch. Yan, 1/4 inch. Pagkaguhit ng 1/4 inch, lalagyan natin ng guide. Tapos, guhit, paikot. Yan. Para yung bawat sulok ay magkaroon din ng cross examinations. Ayan. Meron na po siyang cross. Ayun o. Yan. Sana nakikita nyo. Ayan o. Sa bawat sulok. Yan. Ganyan po ang paglalagay ng cross. Ngayon po, dahil ito medyo maluwag, ito, banda rito, maluwag po yan, lalagyan po natin muna ng marker para hindi sila magkapalit-palit mamaya ng posisyon. Yan. Siyempre, mamarker natin yan. Ganyan, didikitan natin, ganyan. Marker para pag binunot mo mamaya, hindi na sila magkapalit-palit.
Pag nalagyan natin ng marker, syempre ito, para sumikip, lalagyan natin ng tape banda rito kasi medyo maluwag, laspag na kasi. Kaya maluwag siya. Laspag kasi. Yan. Tapos susukatin natin kung talagang masikip na. Yan, masikip na siya. Yan, masikip na siya. Masarap nang ipasok, masikip na. Ayan. Yan, masikip na siya. Pagtatapat po natin yung ating marker. Ayan, magkatapat na po yung marker. Ayan. Siyempre, bubutasin na po natin yan. Gamit ang ating mahiwagang barena. Magkukuha po tayo ng barena. Boss, may o-ring po ba doon sa loob ng T? Sampung T. Sampung T, Master Randy Elesterio Espedang. Sir, sampung T. Yan, pagka salpak po natin, babarinahin na po natin yan. Dito po muna banda sa taas kasi tutornilyohan po muna natin yung dyan. Paluluwain natin konti para hindi mahirap kapag lalagyan yung tornilyo, para hindi mabali. Sukot natin ng konti ang ating barena kasi mababaw. Yan. Yan. Lalagyan na po natin yun ng butas. Lalagyan po muna natin ng tornilyo para hindi siya makapalag. Yan. Kailangan hindi siya pumapalag, kaya lalagyan natin muna siya ng tornilyo. Yan. Pag nalagyan na natin ng tornilyo, hindi na po yan makakapalag. Kaya pwede na natin silang butasin. Banda sa kasahan, boss. Sa tagpuan ng bar. Opo, nilalagyan ko po ng o-ring yun. Sa dito po. Yung kinakasa po dito, yung sumasalpak po dito, meron po yung o-ring dito sa ibabaw ng dito sa tipo dito sa ibabaw lang na ito. Para pag sumuksok po siyang ganon, yung o-ring po na yun ay maiipit. Iipitin po yung o-ring na yun. Para hindi nakakawala ang singaw. Mamaya po, baka po bukas, loobin po bukas, baka maipakita ko po yung diskarte tungkol doon. Yan, tuloy po tayo rito sa ating pagbubutas. Yung ating mga cross po, ayan, bubutasin na po natin yung mga cross dito at saka dito. Ayan, umpisa na po natin. Yan. Kailangan po pagka nagbubutas, nakakagat labi para feel na feel. With emotion. Ganyan. Ganyan. With feelings. Butas. Tapos, dito naman sa ibaba. Yan. Pasok. Lumalagotok. Yan. Ayan. Nabarena po natin. Yung ating binarenang ngayon ay marker pa lang po yan. Hindi pa po yan ang totoo na butas. Kasi para hindi sumablay ang ating butas, dapat may marka muna. Kumbaga guide.
Yan, walang anuman po, Master Randy Elesterio Espedang, sir. Yan. Always welcome po. Yan, pa-share po ng ating live dun sa ating Facebook group para po makita ng mga newbies natin at atin pong matulungan ng kaunti, makapagtanong po sila sa atin. Yan. Higpitan natin para hindi makawala. Tapos, lalakayan na po natin ang butas. Yan. Ang butas ay 6 mm lang po muna. Yan. Pero hindi pa po yan yung finish, yung 6 mm na yan. Kasi yan po talaga ay 8 mm. Kumbaga, para malinis ang butas, may ibang bala pa po tayong gagamitin maya. Yan. Yan. Taga 6 mm lang po muna sila. Butas ka ngayon. Kala mo, butas ka ngayon. Yan. Yan, butas na po yung 4. Hindi pa po finish yan. Pipinishin pa po natin yan. May pang finish po tayo dyan. Yan, ito naman po ang ating pang finish. Sa pang ilalim natin, meron tayong bala na 8 mm. Yan. Para malinis yung kanyang butas, meron tayong 8 mm. Yan, diba? Linis, ganda. Diba? Ganda na. Malinis. Siyempre ito, babanatan din natin yan ng ganyan, tagus. Yan, malinis na. Pero hindi pa tapos yan. Yung pang ibabaw, meron po tayo ritong 10 mm. 10 mm. Parang mali. 10 mm ba ito? 8 mm. Oo nga, tama. 8 mm at saka 10 mm. Yan. 10 mm po ang aking pang ibabaw. Yan. Ayan, tapos na po natin siyang butasin. Ayan, butas na po siya. Ayan, butas na po ang 4 na sulok ng bilog. Ayan, butas na po siya. Siyempre, kakalasin na po natin yung tornilyo. Ayan, kasi lilinisan po natin yan. Alisin po natin yung himulmul. Ayan. Yan. Yan. Lilinisan po natin siya ng konti dahil may mga himulmol sa loob. Yan. Yan, malinis na siya. Yan, kailangan po hinihipan. Parang birthday candle.
Ganun po. Tapos, ilalagay na po natin yung o-ring. Ayan, yung o-ring. Lalagay na po natin yan sa dulo. Yan, idudulo na po natin yung o-ring. Ganyan. Yan, pinipitik-pitik. Para malaman natin kung yan. Kunwari lang yun, pero hindi kasama yung pitik. Tapos, ipoposisyon na po natin yan. Dito. Sa kanyang posisyon, pwesto. Yan, sa kanyang pwesto. Yan. Siyempre, meron po tayong kawad. Yan, para sa ating spring. Yan. Ang haba po nitong alambre na to ay 41 inch. Yan, 41 inch po. Yung PVC powder, boss, saan nabibili? Master Randy, hindi po nabibili yung PVC powder. Yan po inipon ko sa pagkakaskas ko po sa paglalagari ng PVC. Iniipon ko po yan, winawalis ko, itinutumpo ko. Tapos, sinasala ko po, kinukuha ko po yung mga pinong-pino na PVC. Yan. Kung wala ka pong mga PVC powder, madali lang pong gumawa niyan. Kuha ka lang po ng mga retaso natin na PVC. Kunwari ito, gusto mo magkaroon ng PVC powder. Kapag meron ka lang po diyang magaspang na pader, yan, pwede po yun. Ikaskas mo lang po ito hanggang maubos. Yan. Tapos yung makukuha mo po doon, yung pinagkaskasan mo, yun na po yun. PVC powder na po yun. Yan. Ito na po. Tuloy po tayo dito sa gagawa na po tayo ng spring. Sa paggagawa naman po ng spring, ganito po. Ibabaluktot lang po natin yung dulo kasi isasabit po natin yan. Ayan. Kapag nabaluktot na po natin, isasabit po natin yan sa screw o kaya kung anong kawad na pwede yung pagsabitan. Tapos, iipitin ko po yan dyan ng aking paa. Kukuha po tayo ng PVC na may butas. Diyan po natin sasabit yung kabilang dulo. Yan. Ito po. Yan. Yung kabilang dulo po, ayan, para makita po ninyo, nakaipit po sa paa ko. Ayan. Nasa screw. Tapos yung kabilang dulo naman ay ito. Yan. Para makita po ninyo. Pakita ko po. Yan. Dyan to. Masisilipan tayo. Yan, tapos ipapaikot lang po natin yan sa PVC pipe na medya. Ayan po, ganyan. Ganyan po ang paggagawa ng spring ng check valve. Ayan po, live na live. Kitang-kita po ninyo. Ayan. Siguro po hindi na kayo mahihirapan sa paggagawa ng spring ng ating check valve. Iyon. Yan na. Ayan. Oo, yung magaw. Salamat sa pagsagot, boss. Ayan. Welcome po, always. Yan, meron na po tayong nakapulupot na kawad. Siyempre, tatanggalin po natin yung pagkakasabit. Yun, nakasabit po yan. 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 Yan po. Bunutin natin. Yan. Tapos, ano lang po natin yan. Yan. Yung nakaangat po ng konti, ito, ayan. Ganyan po ating gagawin. Yan. Ipit mo lang po yan dyan. Oh. Ganyan. Paikutin mo lang po yan sa yan. Yan. Oh. Ganyan po paggagawa ng spring. Live na live.
Ito, sira ang diskarte ng mga masters. Nabunyag na ang lihim. Nabunyag ang lihim. Nako. Ayan po ang ating lihim sa spring. Para hindi na kayo nahihirapan sa paghahagilap ng spring kung saan kayo bibili. Ayan. Meron na tayong spring. Tapos yung excess, tatanggalin na po natin yung excess. Ikakat na po natin yan. 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 Meron na tayong spring. Charan! Yan. Tapos, ilalagay na natin doon sa marker. Ayan. Pagtatagpuin na natin yung marker. Yan. Yun, Tapos, lalagyan na natin yung tornilyo natin. Ayan. Siyempre, tatama natin yung butas with emotions. Ayan, pagtatama natin ang butas with emotions. Tapos, ilalak na natin yung tornilyo para hindi na siya makaalis. Ayan. Ganyan lang po kadali gumawa ng check valve. Ayan, medyo talagang tipid na tipid sa angat. Ayan. Eksaktong-eksakto lang para makalabas yung ating hangin. Ayan, ganyan, Chok, 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 chok. Ayan. Ganyan po ang diskarte sa ating check valve. Nilinisin natin ang himolmol. Ayan. Konti pang himolmol. Alisin na natin ang himolmol para hindi makasagabal sa hangin. Ayan. Dahil buo na po ang ating check valve, pupunta na po tayo sa karayom. Ayan. Punta na tayo sa karayom. Ito na ang sekreto sa karayom. Yung takip po natin, putol pala to. Isa prank. Yan, ito, may karayom po tayo bago ito. Yung takip natin, ito po ang isusukat natin hanggang doon sa dulo ng butas. Yan, tapos gugupitin po natin yan, lilinisin natin yung siko kasi madumi. Yan, pagka na sukat na natin na ganyan, kung hanggang saan siya, doon natin siya puputulin. Marker natin para tumama. Yan, hindi kita. Ayan, ganyan po ang diskarte. Yung pinagsusuksukan ng karayom, yun ang ating itatapat hanggang dun sa dulo ng butas. Ayan, ganyan. Yan ang malupit na sekretong naituro sa akin ni Master Julius. Napaka-detalyado ang explanation mo, boss. Salamat. Ayan, always welcome po. Ayan. Yan po ang sekreto sa karayom. Ito pong lagayan ang hanggang sa dulo. Ngayon, ilalagay na po natin. At hindi pa kasya, babarinahin natin. Yan, pa-share po ng ating live para makarating po sa mga newbies na gustong matuto, yung mga walang kakayahan bumili, matulungan po natin na makagawa ng para sa kanila.
Yan. At yung may pambili, yan, magpagawa na lang po kayo. Para hindi mahirapan ang inyong mga sarili. Yan. Tapos, susukok na po natin yan. Ayan, susukok natin yan. Pag hindi kaya, pukpukin natin. Para lapat na lapat. Yan, o. Tapos, pantay siya dun sa loob. Ayan, pantay butas dun sa ilalim. Yan. Yung pong lalagyan ng karayom, ang pantay butas dito sa butas dito. Yan, yun ang pantay. Ngayon, ito, kahit pag nyo na po sukat-sukatin yan, putulin nyo na lang po. Bahala kayo magputol kung paano nyo puputulin yan. Hindi na po yan maselan sa pagpuputol. Yan, putulin nyo kalahati. Yan, ipitin nyo lang po yung sa nail cutter. Yan, paikot-ikutin. Parang si Jowa, pinapaikot-ikot. Yan, pag meron na siyang bakat, guhit, ayan, may bakas ng lumipas. Iipitin natin at uugain natin ng konti para bumigay. Ayan, uga-ugay lang natin ng konti para bumigay. Ganyan, o. Bibigay po yan. Yan, pag ayaw bumigay, ipitin natin ulit at palalimin natin yung kanyang bakat. Ayaw mo ha, tigas ulo mo ha. Pinapahirapan mo pa ako ha. Ayaw mo makasama ha. JJM Manislop yan. Thank you for watching, sir. Pa-share po nung ating live sa mga Facebook group po natin para makita po nung mga newbies natin at makapagtanong sila at ating matulungan po kung saan po sila nahihirapan. Ayun, naputol na siya. Ayan. Yan. Yan, naputol na yung karayom natin. Isasalpak na po natin yan dyan. Puposisyonan natin yan dyan. Yan. Tapos, itong dulo na ito ay kukunin po natin kasi yan po yung pagsusuksukan ng ating butane. Yan. Ikakat natin yan dyan. Kakatar natin. Ano yun pa? Ubos na? Ano yung puti? Yan, putulin na po natin yung dulo. Yan. Yan. Kukunin po natin ito. Ayan o, itong dulo. Tapos ito, wala na po ito silbi. Tatapon na po natin sa basurahan. Ano, bahog mo na yan. Ito mo, Sarah. Yan. Ito yung pagsusuksukan ng ating butane dito. Ganun, o. Yan. Oh, lakas. Uy, nahulog. Tumalsik. Lakas. Yan po ating lalagay dyan. Ngayon, try na po natin ang ating check valve. Yan, may pan-test drive po tayo rito. Iti-test drive na po natin. Iti-test drive natin dito kasakay Sir Iner Iyopot na laruan. Yan. Iti-try natin dito. Ito na, the moment of truth. Yan. Buksan natin. Serity natin. Oh, yun o. Ayaw na siya mahulog o. Tapos, test drive natin. Ay ko, nakuryente ako.
Kurente ako ah. Ow! Sakit. Ayan, ganyan po ang paggagawa ng check valve na masakit sa tenga. Ayan. Yan, okay na po ang check valve ni Sir JR Ibarra. Yan, para dito yan sa kay Sir JR Ibarra. Yan. At dahil tapos na po ang kanyang check valve na i-tutorial na po natin ng live. Ayan, balik na po natin ito. Sakit, tumaging yung tenga ko ah. Bingi ako ah. Ayan, dahil tapos na po ang check valve ni Sir JR Ibarra. Ayan, share done boss. Ayan, salamat po. Ayan, salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po naintindihan po ninyo ang aking tutorial. Ay bahala na po kayo dyan. Ulitin nyo na lang po mula sa umpisa kapag medyo nahihirapan po kayo. Ganun lang po kasimple gumawa ng check valve. Ayan. Salamat po. Hanggang dito na lang. God bless to you all po. Salamat po.